Ngayon ho, mga bossing, sabi ni Mindas, Vlog Pinay, from Bayern, GMA, no, wala nang awa sa taong bayan. Ngayon ho, mga kababayan, eto, Larry Gadon, no? Larry Gadon naman ho, at si, anong pangalan nito? Ayan, si Topacio, no? Ang sinasabi po, mga kababayan, ni Topacio kay Larry Gadon, Larry Gadon? Question mark. Parang Larry Gadon, who? Sino yun? Sabi ni Gerald Evans, Borat Sibuyas, Mark Peluca. Huy, sabi ko, balat sibuyas. Si Marcoleta. No, skin onion. Ano yung sinasabi mo? Talas ng pandinig mo Ngayon dito naman, Gadon versus Topacio. Sabi ni Topacio, mga kababayan, Larry Gadon, who? Sino yun? Question mark. Di kilala. No? Sabi ng mga DDS crowd, asong ulol daw ho si Larry Gadon. Kasi talagang kapag etong si Larry Gadon may gustong sabihin, talagang sasabihin at sasabihin. No? Sagot daw ni Larry Gadon dito, kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, ano naman ang mga taong mga tanga, mga bobo na ninanakawan na at ninanakawan na ang bayan, yan, ay wala pa rin kibo at kumakampi pa. Mga DDS yan kayo yan Ano po? Ano ang tawag sa mga yan? Asong tanga at bobo? Hindi ho kasi ganito mga kababayan. Biruin nyo sa mga DDS, sumusupalpal na, nasa harap na po nila, bumabalandra na po sa harap ng mga pagmumukha nila, yung mga ebidensya sa vice-presidente, mga bossing. Yung mga resibo, mga kababayan, na gawa ng Office of the Vice President at gawa ng Department of Education nung panahon ng ang vice-presidente ang nandoon sa Department of Education. Bumabalandra na sa kanila, pero ano po sasabihin nila? Ay wala ho yan, pamumulitika lang po yan. Ay puro pamumulitika na lang po, ganyan. Paulit-ulit pong pamumulitika. Pinupolitika lang ang aming idolo. Ni wala ho tayong narinig. Naku, tingnan nyo yung pirma halatang ginawa lang. Kasi ang naimbestigahan po doon sa Kongreso, mismong nanggaling po sa Office of the Vice President at nanggaling po mismo sa Department of Education, yung mga resibo na yun. Paano mo nga naman kukontrahin yun? Di ba? Yung pa lang, unang-una mag-isip ka na, galing sa Office of the Vice President, galing sa DepEd, nung si Sara pa ang nanunungkulan, tapos pare-pareho perma, tapos mga inimbento yung mga pangalan. Mag-iisip ka na tama ba ito? Pero hindi. Mga DDS, nako, pinupolitika lang. Kasi po, yun yung naririnig nila. Sa vice-presidente, wala, pamumulitika lang sa akin yan. Kaya po, kapag ka pumupunta dito, yung mga DDS, pinupolitika mo lang si Sara Duterte. Nantokwa. Pati ba yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at doon kay Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo, pamumulitika yun. Lahat tayo napanood yun. Di ba? Lahat tayo narinig na ano sabi. Sabi pagka namatay ako, hanapin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez, wag tigilan, patayin. Sabi doon sa kausap niya, no joke, no joke. Sabi naman ng mga tangang DDS, pag may nangyari daw sa kanya, paano kung atakihin lang ang vice-presidente? Iisipin agad nung taon, nako, ayan, namatay na nga. Basta sabi ng vice-presidente, pag namatay siya hindi naman ipinaliwanag kung ano. Diba? Pag namatay siya, hanapin ko daw si Bongbong Marcos. Yayariin na ang ating Pangulo. Diba? Ngayon, Gadon, pinira si Topacio. Lahat ng kliyente mo nakakulong. Pero nagagalingan ako dito kay Topacio, mga kababayan. Kung ako ho, mga boss chief amo, sir, hahanap ng lawyer at gusto kong makulong, baka si Topacio,
Baka si Topacio kasi sasabihin ko, gusto kong makulong. Si Cassandra Leong nakakulong, kliyente ni Topacio. Si sino pa ba 'yon? Si Alice Go nakakulong, si Tevez nakakulong, si Denise Corneo nakakulong. Halos karamihan ho yata nakakulong. Ano po? Kaya hindi ho ako magtataka kung bakit ayaw ni Atong Ang nagawing 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 lawyer etong si Topacio. Ano? Eh baka makulong din si Atong Ang. Oh, yung Atong Ang naman po at yung mga missing sa bungero, mga kababayan, kumbaga nasa gitna lang po tayo dyan. Gadon, tinira si Topacio. Lahat ng kliyente mo nakakulong. Iyang si Attorney Perdi Topacio, kaibigan ko yan. Style niya talaga mag-ingay. Kasi kung hindi siya mag-iingay, wala siyang kliyente. Ganun pala yun. Eh kahit humaingay to mga kababayan kahit maging maingay yan, siyempre tayo na magiging kliyente niya, mapapansin mo, ano ba kalidad ng lawyer na yon? Aalamin mo yung mga kasong kinakaharap niya. Di ba? Aalamin mo yung mga kasong kinakaharap niya ngayon. Buloy, yan niya, nandito pala, si Rodrigo Duterte, Apollo Kibuloy, Alice Go, Tevez, Cassie Ong, lahat, yan, nakakulong. Baka sabihin ko sarili ko, putik na yan, parang sasayangin ko lang pera ko dito, baka makulong pa ako agad-agad. Di ba? Baka makulong pa ako agad-agad. Kahit maingay yan, mababasa mo kung magaling or mahina yan. Kung puros, ganun lang yan. Puro pa English, kagaya nung yung lawyer ni Kibuloy naman na isa. Dinadaan sa English para magmukhang matalino sa pandinig ng mamamayang Pilipino. Pero itong mga kliyente niya, mga biktima yan, akala magaling ang kanyang depensa dahil kasi maingay. Pero lahat, sila nakakulong. Biktima daw ni Topacio. Lahat ng mga yan, abogado, ay si Topacio kasi maingay. Dahil lang pala sa pag-iingay, kaya kinuha. Hanggang ingay lang naman. Nag-iingay kasi ako sikat, kaya tinitira niya ako para sumikat siya. Ako, uso ho yun, mga bossing. Sabi ni Chaicher, ang galing magpakulong ni Topacio. Kaya lang, ang problema, yung mga kliyente niya, yung nasa loob. Di ba? Ako, para dito, para sa akin, larigadon ako, mga bossing. Hindi naman ho tayo kagaya ng mga DDS, na mga BO-BO na bumabalandra na sa mga pagmumukha natin, yung mga ebidensya, tapos kakampi pa din ho tayo sa kanila. Dehins na, no? Tayo po, matuto tayong sumiyasat, mag-imbestiga, matuto po tayong alamin yung katotohanan bago po tayo pumanig sa mga ito, mga boss chief amo, sir. Shiro Kansaki, shoutout sa iyo. No? Ako'y magpapaalam na, mga boss chief amo, sir. No, sabi ni Chaicher ulit, ang galing magpakulong ni Topacio. Kaya lang, yung mga kliyente niya, yung mga nakukulong. Maraming salamat and God bless po sa ating